Pangalawa mga Kronika Kapitulo 11. Pinagsabihan ng propeta si Jehoshaphat. Ligtas na nakabalik sa kanyang palasyo sa Jerusalem si Jehoshaphat na hari ng Juda. Sinalubong siya ng propetang si Jehu, anak ni Hanani, at sinabi sa kanya, "Dapat mo bang tulungan ang masasama at kumampi sa mga napopoot kay Yahweh? Sa ginawa mong ito ay ginalit mo si Yahweh. Gayunmay, hindi ka naman lubos na masama sapagkat inalis mo sa lupain ang mga ribulto ng Diyos-Diyosang si Asyera at sinikap mo ring sumunod sa Diyos." Ang mga reformang isinigawa ni Jehoshaphat. Kahit nasa Jerusalem nakatira si Jehoshaphat, pumupunta siya sa Beersheba hanggang sa kaburulan ng Ephraim upang hikayatin ang mga tao na magbalik loob kay Yahweh, ang Diyos ng kanilang mga ninuno. Naglagay siya ng mga hukom sa buong lupain, isa sa bawat may pader na lungsod ng Juda. Sinabi niya sa kanila, "Mag-ingat kayo sa paghatol sapagkat humahatol kayo para kay Yahweh at hindi para sa tao. Kasama ninyo siya sa inyong paghatol. Igalang at sundin ninyo si Yahweh. Mag-ingat kayo sa paghatol sapagkat hindi pinahihintulutan ng Diyos nating si Yahweh ang pandaraya, ang pagkiling sa sinuman at ang pagtanggap ng suhol." Naglagay rin si Jehoshaphat sa Jerusalem ng mga hukom na binubuo ng mga Levitang, mga pari at mga pinuno ng mga angka ng Israel. Pinili niya ang mga ito upang humatol sa mga usapin ukol sa paglabag sa mga kautusan ni Yahweh at sa mabibigat na usapin ng mga taong bayan. Sinabi niya sa kanila, "Gampanan ninyo ang inyong tungkulin ng may takot kay Yahweh ng buong puso at ng buong katapatan. Kapag ang inyong mga kapatid mula sa ibang lungsod ay nagsampa sa inyo ng usaping may kinalaman sa pagpatay ng tao o anumang paglabag sa kautusan, pangaralan ninyo silang mabuti upang hindi sila magkasala sa harap ni Yahweh. Sa ganitong paraan, hindi magkagalit si Yahweh sa inyo at sa kanila." Sa mga bagay na nauukol kay Yahweh, si Amarayas na pinakapunong pari ang mamumuno sa paglilitis. Sa mga bagay na mga nauukol sa hari, si Zebadias na anak ni Ismael at pinuno ng angkan ni Juda ang mamumuno. Ang mga Levita naman ang magiging mga tagapagtupad ng hatol. Magpakatatag kayo sa inyong paghatol at pagpalain nawa ni Yahweh ang mga matuwid.